Kumusta po kayo, beloved brethren and viewers? How are you? At talagang napakabilis ng panahon. Ha? It seems that the Lord is coming. And yun naman talaga ang hinihintay natin kung tayo tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. The coming of the Lord. But remember, habang wala pa ang Panginoong Jesucristo, talagang makakaranas tayo ng iba't ibang mga eksperyensya. Isa na po dito ang sufferings. Okay? Lalo pa kung ito na nga siguro ang panahon na tinatawag ng salita ng Diyos na beginning of birth pains. Ang pasimula ng birth pains. Siyempre, may kahirapan yon. Nakikita nga natin ngayon, sigurado may mga batas na mga lalabas yan, mas stricto, siyempre, at siyempre may mga batas kung paano makakolekt ng mga, additional taxes for recovery. Ganon yon. So anyway, kung ano man ang magiging experience po natin, magpapasalamat tayo dapat kasi andyan po kasama natin ang Panginoon at ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita. That's why tonight, beloved brethren, our topic is how to face our present sufferings for God's glory. Okay? This is still the continuation of our series in the book of Romans. So sana patuloy kayong sumusubaybay nito. And then sinishare po ninyo yan. So how to face our present sufferings for God's glory. The verse in Romans 8:37, sabi po dito, "Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us." Grabe na assurance po yan. In all these things. At ang context po niyan, sa lahat ng mga bagay na daraanan po natin, mga eksperyensya na parang ayaw natin, pero pinapadaan tayo ng Panginoon, kasama na doon sa tinatawag sufferings, ang paghihirap. In all these things, ang pangako diyan, we are more than conquerors. So hindi lang na magtatagumpay tayo, sobra pa sa magtatagumpay. Grabe. Through Him. Sa pamagitan niya, na umibig po sa atin. And then of course, sabi ng mga verses dito, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So dito natin kinuha yung title, present time or present sufferings. "For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." So, paano natin naharapin itong presenting sufferings? Now, alam po ninyo, isa sa mga parang age-long question ay itong tanong na, why does the righteous suffer? Kung ikaw ay mananampalataya, bakit ka maghihirap? Na ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos mo ay talagang kontrolado ang lahat. Bakit? Mayroon mga kahirapan o paghihirap ang mga tunay na mananampalataya.
Of course, this will be answered partly dito and in other topics natin. Kung nood kayo, kung nagsubaybay kayo sa First Peter, call to suffer and rejoice, maganda po yon. So how to face now? The first suggestion na gusto kong ibigay sa inyo, look back on the past. Balikan mo yung nakalipas. Balikan mo yung reality doon sa nakalipas na panahon. Ano ba yon? First, refresh your mind on the incomparable and indescribable sufferings of Christ for us. Ito siguro ang napakaganda na motivation. Mayroong isang walang kasalanan na hindi naman dapat maghirap, iniwan ang langit na punta sa libutang ito, at siya naghirap ng sobra na paghihirap. Inapi, pinalo, pinarusahan. Wala naman siyang kasalanan. At alam ko, kilalanin niyo siya, ang Panginoong Jesucristo. So, try to reflect on that. Refresh your mind. Oo, naghihirap ka, dumaraan ka sa mga kahirapan. Tanungin mo, hindi ba ang Panginoon walang kasalanan pero naghirap siya? At anong ibig sabihin noon? He loves us in spite of who we are. Ibig sabihin, ito nga na Diyos na walang kasalanan nagkatawang tao, naghirap siya para sa iyo, para sa akin. Then tayo na may kasalanan, hindi naman tayo perfecto. Takot tayo na maghirap din. Di ba? And you know, we will be properly motivated if we know that Christ did suffer in order to save us. And He truly wanted to convey to us that He loves us so much. Inibig po niya tayo. So maraming mga talata pero iilan lang ang pipiliin ko muna. Nabasahin po at pag-aralan po ninyo. Romans 8:37, isa na po ito. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Conquerors, more than conquerors. Sa pamamagitan nino, through Him, si Jesus Christ. And then binigyan ng description, who loved us. Meaning, balikan mo talaga yung nakalipas. Oh, inibig ako ng Panginoon. So kung anumang dinaraanan ko ngayon, itong kanyang pag-ibig, panghahawakan ko ito. Na siya, minahal niya ako, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin na hindi naman karapat-dapat. At ngayon ako'y kanyang anak. Ako'y kanyang ilinigtas. Sigurado ako, hanggang ngayon, iniibig pa rin niya ako. So, ganun yun. Magandang motivation po yon. Hindi ko alam kung ano ang paghihirap po ninyo, ano ang degrees ng paghihirap na yan, pero siguro ko ni sa dulo ng kalingkingan yan, sa paghihirap na dinaanan ng Panginoong Jesucristo, and He said He loves us. And then of course, alam natin yan, doon sa krus ng Kalbaryo, ito ang undescribable. Hindi mai-describe, mailarawan ang paghihirap doon. Hindi lang yun sa physical, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi lang sa physical, na talagang tinorture siya, at talagang pinako siya sa cross. Hindi lang yon. Ang emotion, di ba? Iniwan siya ng mga apostles niya na nagsabi nga noon. Si Apostol Pedro, sabi niya, kung lumayo man ang lahat, ako hindi. Parang ibibigay kong aking buhay para sa iyo. Di ba? Pero during that time, iniwan siya. And what about yung forsaking ng Father and the Holy Spirit? Na kung saan sumigaw ang Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? You know, may comfort ka pa siguro, o kaya mayroon ka pa sigurong pag-asa kung i-forsake ka ng tao, pero hindi ka i-forsake ng Diyos. Di ba? Pero tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo. For that moment, or in that moment, siya po ay tinalikdan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Dahil noon, inaangkin niya ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Bali, ang tingin sa kanya ng Ama at ng Banal na Espiritu, siya mismo ang makasalanan in behalf of you, in behalf of me.
And refresh your mind about that. Reflect. Isa ito sa magandang dapat gawin natin. Kung mayroon tayong mga kahirapan, maging material man, physical man, o kung emotional problem, o kung ano man yan, reflect on the sufferings of Christ for you. And truly, He loves us. At sa verse na i-recommend ko sa inyo, John 13:1. Now, doon lang sa or sa latest phrase na yon, sa last phrase, anong sabi doon? He loved them to the end. Wow, grabe po yan. So, inibig tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan. Say, halimbawa, naligtas ka 1979. Hanggang ngayon, buhay ka pa, dumaraan ka sa paghihirap. Sabi ng Panginoon, I love you, hanggang sa katapusan. And that's a great comfort, mga kapatid at mga kaibigan. Meaning, mayroon siyang layunin doon sa mga kahirapan na dinaraanan po natin. Hindi ka dapat manlumo, hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat magtampo sa Diyos na akala mo talagang iniwan ka na ng Panginoon. Hindi po. Hindi kita iiwan, sabi ng Panginoon. Okay? So, look back on the past. Ang pangalawa, check yourself. Whether you have understood your salvation and your calling as a Christian. I-check natin ating sarili. Naunawaan ko ba ang pagligtas ng Panginoon? Naunawaan ko ba ang pagtawag niya sa akin? Baka ang naunawaan ko lang yun, papasok ako sa langit. Wow, tapos na. Total, palangit ako kahit na anong mangyari. What about the other half of it? Na hindi naman tayo agad, nang maligtas tayo, hindi naman tayo agad pin-evacuate ng Panginoon o transfer doon sa langit. Mayroon tayong buhay sa libutang ito na mayroon tayong calling. Mayroon pagtawag ang Panginoon. Check yourself. Naunawaan ba natin ito? Iba ka naman ang gusto mo lang sa Panginoon ay yung flowers, ayaw mo ng thorns. Pero remember, yes, there are roses in Christian life, but there are also thorns in Christian life. So mayroong mga kagalakan na hindi kayang ibigay ng pera, hindi kayang ibigay ng kung anumang mga amenities ng sanlibutan ito. Pero mayroon tayo niyan. The peace of God that passes understanding, the joy of the Lord. Mayroon tayo niyan. Pero tandaan po ninyo, mayroon din ng sufferings. Diba? Ito, tingnan nyo ito. Philippians 1:29. For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Okay? So, mayroong unang aspect dyan, believe on Him, you will have salvation. Sigurado natin kung magpasok sa langit. Sigurado natin ang pagtatrabaho ng Panginoon sa ating buhay for sanctification. Okay? But also, to suffer for His sake. So, there is that calling that we are to suffer for His sake. At maliwanag pa ito dito sa 1 Peter. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 20. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Ibig sabihin, kung maghirap ka daw, na gumawa ka ng tama, pero naghirap ka, kinuntra ka, and yet, you suffer or you take it patiently, wow, commendable yan sa harapan ng Panginoon. Why? Sabi ng verse 21, for to this you were called. Ano yung to this? Yung sa suffering. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Hindi tayo makaiwas dyan, mga kapatid, kung talagang tunay tayo na mananampalataya. Yes, linigtas tayo. Pero habang nandito tayo sa sanlibutan, may tinutulutan ng Panginoon na mga paghihirap. At yun, ang dinaanan din niya, He gave us an example that we should follow His steps. So i-check natin ang ating salvation, and check natin yung calling natin. Tunay ba talaga na nangyari? Naunawaan ko ba talaga na kung
mananampalataya ako sa Panginoon at tatayo ako sa mga katotohanan salita ng Diyos, naunawaan ko ba talaga that I have to carry my cross? Ha? Naalala niyo sabi ng Panginoon? If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Di ba? So, ganun po yun. So, look on the past. Tingnan nyo ang suffering ng Panginoong Jesucristo. Reflect on that. Refresh your mind about that. And then, pangalawa, check our hearts. Kung naunawaan talaga natin ang tungkol sa salvation at kung naunawaan natin ang tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Okay? Number 2, avail of God's sufficient grace for the present. Yes, mayroong kahirapan. Mayroong magkukontra siguro sa iyo kung manindigan ka sa tama. At mayroong mga bagay na parang hindi naman nararapat sa iyo. Ang tingin mo hindi nararapat sa iyo kasi hindi ka naman gumawa ng mali. Pero ngayon, naghihirap ka. O kaya nagkaroon ka ng karamdaman. O kaya anong mga sitwasyon ng buhay na parang you are quite discouraged and desperate. Well, I want to tell you, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, sufficient po diyan. Whatever is your circumstance in life, kung ano man yung dinadaanan mo sa buhay, kasalatan sa material, paghihirap ng dahil sa pagtayo sa katotohanan, kung ano man yan, pinangako ng Panginoon ang kanyang biyaya. Sufficient grace for the present. And of course, it is available through prayer. Prayer of faith on what He promised. Available po yan. Kaya nga mga kapatid, dapat naunawaan po natin ito. At ang biyaya ng Panginoon na ito, hingin mo sa Kanya ang biyaya ng Panginoon either to save you from the present suffering. Okay? Or sustain you with His grace in the suffering. Okay, gusto kong ipaliwanag yan sa inyo mga kapatid. Sa Bible, mga kapatid, makikita nyo, halimbawa, nanalangin si Meshach, Shadrach, and Abednego, but they are willing to suffer. Sabi niya, kung mamatay kami, okay lang, pero hindi namin iiwanan ng Diyos na sinampalatayan na namin. They were thrown into the furnace of fire and God delivered them. Right? Good. So God delivered them. That's the grace of deliverance from the present suffering. But there's another man sa New Testament. Si James, sa Acts chapter 12. Kung naalala ninyo, hinuli siya ni Herodes at ipinapatay. There was no deliverance at all. But then, God gave him grace. Si Stephen, ganun din. Namatay, binato. Pero God gave him grace. Binigyan ng Diyos ng biyaya si Stephen na hanggang sa huling hibla ng kanyang buhay, hindi niya itinakwil ang Panginoon. Naalala niyo yon? That's grace. And of course, si Apostol Pablo. Titingnan natin yun mamaya. Si Apostol Pablo, nanalangin para maalis ang thorn in the flesh, ang kanyang sakit. 3 times siya nanalangin. Hindi yun ibinigay ng Panginoon na maalis o rather hindi niya sinagot para alisin yung sakit. But rather, binigyan siya ng biyaya to sustain him in the trials. Okay? So, I hope na unawaan po natin ito. Romans 8:26, tingnan po nyo ito. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. I like that. Mahina nga po tayo. May tendency na manlumo tayo. May discourage po tayo. May tendency na parang ayaw na natin magpatuloy. Dumaan ba kayo dyan? Ako dumaan din ako dyan. Lalo na nung mga panahon na bata pa ako sa pastor. And then, dumaan kami sa grabe na kahirapan. Kahit na nga sa pagkain. Kung minsan, ang iuulam mo lang yung period. Di ba? Galing ka sa pag-evangelize, pag-uwi mo, ang pagkain mo, yung bahaw na may
na may tuyo at may asin, okay na yon. Pero ang point ko is, dumaan din tayo sa paghirap na yan. At may mga taong nagkontra, hindi makaunawa. Halos pinakain mo na sa yung kamay, pagkatapos kinagat pa yung kamay mo. Mahirap yun. Ang ganyan, mahirap mga kapatid. But you know, in our weakness, we could run to the Spirit of God. Remember, He is our Parakletos, a helper alongside with us. Okay? Nahandang tumulong. And so, hindi tayo makapag-pray, then the Holy Spirit helps us to pray. Yan ang sabi dito, for we do not know what we ought to pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Na-experience ninyo yan? Na parang gusto ka nang sumuko, pero hindi mo naman talaga magawa na gusto mo nang sumuko. Sa isip mo lang yun, maya-maya, tumawag ka, Panginoon, bahala ka na sa akin. And then the Holy Spirit encourage you with groanings which cannot be uttered, and then maya-maya, you are revived. Mga kapatid, that's how the Holy Spirit works. Alam niya na mahina tayo. Oo. Kaya nga, kailangan tayong lumapit sa Kanya. Verse 27, now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Okay? Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. We pray, the Holy Spirit guides us. And then of course, ito ang sinasabi ko sa inyo tungkol kay Apostol Pablo. Na nagkaroon siya ng sakit, nanalangin siya 3 times, pero hindi siya sinagot ng Panginoon. But rather, binigyan siya ng biyaya. Sabi sa 2 Corinthians 12, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo, when we pray for God's grace, He either will deliver us from the present suffering or present trouble. Okay? But there's another one. He might not deliver us from trouble. Hindi niya alisin yung trouble. Bibigyan ka niya ng biyaya sa gitna ng kahirapan na yan. Mga kapatid, biyaya po yan ng Panginoon. And I want to tell you, every moment from the present, meaning one moment from today, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Another moment for today, 1 second from today, available ang biyaya ng Panginoon. Yung tinatawag future grace, available yan. Hindi ka dapat mag-worry, hindi ako dapat mag-worry. Kung ano man yun, na mga dinaraanan po ng mga tunay na mananampalataya, God's abundant grace is eternally sufficient. Tulungan tayo ng Panginoon. Now, pangatlo and the last, look towards your glorious future. Okay? So, tingnan mo yung nakalipas. Okay? Reflect on that. Then, check yourself. Then, tingnan mo yung biyaya ng Panginoon sa presente. Then, avail of that by prayer of faith. Then, you will experience God's deliverance from trouble or in the trouble itself. Now, pangatlo, look towards your glorious future. Ito ang pinag-usapan dito sa Romans chapter 8. Okay? Your glorious future. Compare it with your present sufferings. Oh, ganun yan eh. Di ba? Compare it. I-assess mo. And then, tingnan mo. See how God can work all things for your own good since you love Him more than the comforts of this world. Meaning, tingnan mo. Ang lahat ng dinadaanan mo ng mga problema, kahirapan, hindi mo gusto na mangyari, kung ano mga circumstances, mayroon bang kapangyarihan ng Panginoon na ayusin yan? Ha? Ayusin yan to make all these things, bad or good, work together para sa kabutihan mo at para sa kaluwalhatian ng Panginoon? I tell you, yes, there is. Okay? So, Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory
which shall be revealed in us. Grabe ito mga kapatid, ha? I-compare mo nga ang matatanggap mo na kaluwalhatian diyan sa Panginoong Jesucristo. Sa presente na mga kahirapan mo ngayon, kukunti lang. Ha? Hindi daw sukat. Hindi karapat-dapat na i-compare. Not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And of course, marami pang sinabi ang salita ng Diyos tungkol diyan. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Nakita niyo? All things. Hindi na all good things. Hindi. All things, that includes bad things and good things, work together for good. Hindi po ang things ang nag-work together for good, kundi ang Diyos mismo na nagkokontrol ng lahat ng bagay at nagtutulot. He allows things to happen for our good and of course for His glory. To those who love God. Meaning, ang tanong dito, mas mahal mo ba ang Panginoon kaysa comfort ng sanlibutan ito? Handa ka bang maghirap kahit na mawalan ka ng maraming mga bagay ng comfort ng sanlibutan ito? Basta, hindi lang mawala sa iyong Panginoon. Then, sabi ng Panginoon, God can make all things work together for good. Okay? Do you truly love God more than things? Do you truly love God more than the comforts of this world? Then, kung ano mang dinadaan mo dyan na sufferings, He could give you grace para manalo dyan, more than conquerors, or He could give you grace na alisin yan sa'yo. And then, when you see that, kung makita natin ito through the eyes of our faith, kung anong ginagawa ng Panginoon, ito pala, tinutulutan niya na mangyari mga bagay nito para makita niya, or rather makita natin, ang kabutihan kung tayo nga ay nagpili na mahalin ng Panginoon above all things. Okay? And of course, there's that future component ng kabutihan ng Panginoon. This is eternal. Psalm 16:11. Pagbulay-bulayan niyo yan. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Yes, meron tayong kahirapan sa libutan ito. In this world, you shall have troubles. Sabi ng Panginoon, in me, you shall have peace. Take courage. Huwag kang magulumihanan. I have overcome the world. Balang araw, kukunin tayo ng Panginoon. Ang mga tunay na mananampalataya, papalitan ang katawan na ito ng katawang hindi na matutunaw, hindi na magkakasala, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit. Okay? Alam ko na alam niyo yan. Patuloy nating pinapahayag yan. And then of course, dadalhin tayo. Una, maghahari muna tayo sa libutan ito for 1,000 years if we suffer with Him. Okay? If we deny Him, He also will deny us of that kingdom. And then later on, He will bring us to the new heaven and the new earth. And doon, ma-experience na natin ito, fullness of joy, pleasures forevermore. Mga kapatid, that's our glorious future. So, wag tayong parang magulumihanan. The God who promised us these things is alive and He controls everything. So, this is how to face sufferings or present sufferings. May the Lord bless us.